thankful for that. Let's thank Him together. Amen. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay ipanalangin natin ang ating bansa. Hilingin ko siguro si Matthew. Pag-pray mo nga bansa natin, Matthew. Matthew. Unmute. Sige po, tayo po yung manalangin. Lord, marami pong salamat sa araw na ito na binigay niyo po sa amin. Muli na magsama online. To listen to your word, to come together as one, Panginoon. Lord, nililift up po namin sa inyo ang aming bansa. Ikaw po ang manguna, your will be done sa bansang Pilipinas, O Diyos. Hawakan mo po ang aming mga leaders, ang aming presidente, ang aming Vice President, aming mga senators, Congress, give them the wisdom and knowledge, Panginoon, kung paano po nila i-govern ang Philippines, lalong-lalo na po ngayon, O Diyos, sa gitna ng COVID-19. Hayaan mo, Panginoon, na magkaisa ang mamamayang Pilipino, Panginoon, at maging responsible enough to follow kung ano man po ang instructions ng government upang yung pagkalat po at paglaganap po ng COVID ma-prevent, O Lord. And sa mga nasa frontliners po ngayon, yung mga kapulisan, ang aming mga health workers, mga nurses, doctors and staffs, Panginoon, give them the strength and ability that they need, Panginoon, upang continually sila po ay magkaroon ng passion and lakas para gawin po ang anuman pong dapat upang mapangalagaan ang mga taong nagkakaroon ng COVID-19, O Diyos. Proteksyonan niyo po sila, Panginoon, and huwag niyo na pong or prevent po na sila mismo ay magkaroon ng sakit. And we pray, Panginoon, na ang pandemyang ito, Panginoon, ay matapos at sama-sama ang mamamayang Pilipino, Panginoon, na at tulong-tulong na masugpo po yung pandemya. Lord, we pray for protection din as well. We rebuke any acts of terrorism sa buong Pilipinas, Luzon, Mindanao, Visayas, Mindanao, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, na ang aming mga police, ang aming army, Panginoon, as well, bigyan mo rin po ng lakas. Once again, O Diyos, we lift up unto our President, give him good health, protect him, Panginoon, and give him the wisdom and knowledge he needs para po mag-govern ng Philippines. Hayaan mo na palibutan mo siya ng mga tao na may takot sa iyo at magbigay ng advice na naaayon sa iyong salita, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus.
Amen. Amen. Sister Baby, Carlos. Andiyan Sister Baby, Brother Chris. Sister Baby. Sister Baby, pag-pray natin ng Israel. Unmute. Amen. Hallelujah. 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 We pray, Father, we glorify your holy name. Maraming po sa iyo, aming Amang Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Patuloy namin tinataas sa iyo, O Diyos, ang iyong piniling bansa, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyong kabutihan sapagkat ikaw ang Diyos sa patuloy na nag-iingat sa bansang Israel, O God. Patuloy na ito ay iyong iniingatan. Salamat sa iyong protection. The hedges of your divine protection is upon Israel, Father God. Protect them, O Lord, sa lahat ng mga mapinsalang weapon, O God. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon, sa mga hinirang mong ito, O God, sapagkat meron kang plano sa kanila, O God. Hinihiling po namin na patuloy mo silang proteksyonan, ingatan, Panginoon, at ang end time prophecy, Panginoon, ay mangyari sa kanila, Panginoon, na patuloy silang makakilala sa iyo as you are the Messiah, O God. Panginoon, patuloy namin tinitiwala sa iyo ang kanilang mga buhay, ang Israel ay patuloy na ipakaingatan ang bawat boundaries, ang bawat mga taong ito, O God, na pinili mo, Panginoon. Lord, salamat sa kanilang mga buhay at patuloy namin inaangkin, O Diyos, ang iyong kabutihan sa kanila at ang mangyayaring propesiya, Panginoon. Sa iyo po namin, O Diyos, Ama, binabalik ang papurit pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay. Lord. So, good morning po sa lahat. Bago tayo kumain ng salita ng Diyos, mag-partake din muna po tayo ng communion. So, ready ba yung inyong communion element? Kung wala ay I'll give you 2-3 minutes para mag-prepare. Sige, kunin nyo yung kumuha kayo ng tinapay. Kung walang syoktong, tuba na lang. Alright. Tayo po ay magpapartake ng salita ng communion. Communion po ay laging ibinabalik tayo at itinuturo doon sa krus ng Kalbaryo. Ito ang pundasyon. Ito ang basihan ng ating pananampalataya. Kaya hindi natin kakalimutan kung saan tayo nagsimula, no? So let us partake of this element of communion. Tayo po ay pumasok sa covenant ng Diyos at nakiisa tayo sa Panginoon at lahat ng pagpapala ng covenant na yan ay ating tinatayuan sa pamamagitan po ng communion. Lord, as we partake of the element of communion, the bread and the wine, we remember what you did for us on the cross of Calvary. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin na ikaw ay namatay sa krus, binayaran mo ang aming kasalanan, nalibing at nabuhay na muli para sa aming kaligtasan. Forever, O Lord, we will be thankful for this truth na kami ngayon ay merong buhay na walang hanggan. Kami ay may pag-asa dahil sa ginawa mo sa amin dun sa krus ng Kalbaryo. Bless us as we partake of this element in the name of Jesus. The Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Kainin po natin ang tinapay.
In the same manner, he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Inumin po natin. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Purihin po ang Panginoon. So, praise God. Meron bang, bago tayo magpatuloy, meron bang gustong magpatutuo sa inyo ng extraordinary blessing para ma-bless din kami? Meron ba? Pastor, ako po. Sige. Pakita mo mukha mo. Ay, wait po. Ayan, Pastor. Ayan, sige. Morning po sa inyong lahat. Morning. Pastor, yung ano ko po, yung testimony ko, una-una, nagpapasalamat po ko kay Lord na dahil nga po dun sa pandemic, Pastor, di ba? Minsan, nagkakaroon tayo ng doubt paano to? Paano yung financial status ko? Pero alam niyo, Pastor, na talagang napakabuti ng Diyos, na talagang kailangan talaga pag nagtiwala ka sa Kanya, lalagpasan mo eh. Kung 100, gawin mong 110% yung pagtitiwala mo sa Kanya. Mm-hmm. Kasi imagine, Pastor, si Lai Chang po, talagang binigay ni Lord na mapauwi dito para makatulong. Yung malaking tulong po yung binibigay na scholarship kay Lai Chang, nakakatulong po siya sa amin dito sa bahay. Mm-hmm. Yung nakukuha niya po sa China, tsaka po yung dito sa Pilipinas. So nakakapagbigay po sa akin si Lai Chang. Tapos isa pa, Pastor, di ba nung nag-lockdown, nawala yung tithes. Lord, nawala yung tithes, hindi nakapag-tithes. Ngayon, ibabalik ko yung tithes kasi, Pastor, hindi naman nag-ano yung sweldo ko, ganun pa rin. Okay. Imagine, Pastor, nung time na hindi ako nag-tithes, nagkasakit ako, laki-laki ng nagastos ko sa tenga ko. Pastor, sabi ko, Lord, ibabalik ko yung tithes. Kasi nung nagta-tithes po ako, Pastor, walang nagkakasakit sa amin. Okay. Kahit kasing wala. Kaya sabi ko, Lord, sorry, ninanakawang kita. So, ngayon, Lord, bibigay ko ulit yung tithes ko sa iyo. Okay. Ako wala akong cash, Pastor. Ayun po, kaya dapat po talaga magtiwala tayo kay Lord na kahit anong laki ng pagsubok na dumarating sa atin, kahit ang COVID-19 pa yan, talagang gagawa si Lord na serious way, Pastor, na hindi natin ine-expect yung ibibigay ni Lord sa atin. Okay. Ayun po. Sige. So, thank you, Sister Mean. Okay po, Pastor. Yung ibinibigay nyo sa Panginoon ay binibigyan ko kayong laya na itulong nyo sa ibang nangangailangan. Pero kung gusto nyong dalhin pa rin sa church at ginagamit din naman natin ito para itulong sa mga ibang pastor natin at kung ano pang expenses para maipalaganap ang salita ng Diyos, ginagamit din po natin. So, although sa totoo lang, dahil maraming pastor ang hindi makapag-hold ng services at yun nga, medyo nag-dwindle yung kanilang supposedly ay tinatanggap na blessing. Kaya tinutulungan na rin. Magpapadala nga ako ng ayuda kina Pastor Asa, Pastor Serge, Pastor Frank, yung sa Galas Piñas, kay Roland Perono. Although yun ay ibinigay ng isang kapatiran mula sa US, no? Pero still, inilalagay ko pa rin sa Tanglaw yung ating tithes. Nagta-tithes pa rin po tayo sa Tanglaw at nagagamit din naman sa pagtulong sa ibang mga manggagawa, no?
Okay. So, let's proceed sa salita ng Diyos. I believe ako ay naka-live na sa Facebook. Paki-check nga. May mag-check nga kung tayo ay live na sa Facebook. Yes po, Pastor. Okay. Thank you, John. So, i-share ko na yung ating Bible, ano? Alright. Tayo po ay nasa John chapter 5. Hopefully matapos natin itong chapter 5, no? Napakayaman kasi ng ating discussion dito kaya hindi natin matapos-tapos. Beginning in verse 41. Si John San Andres, pakibasa nga John. Sige po. Verse 41. I do not receive, Pastor. I do not receive glory from men, but I know you, that you do not have the love of God in yourselves. 43. I have come in my Father's name, and you do not receive me. If another comes in his own name, you will receive him. 44. How can you believe when you receive glory from one another, and you do not seek the glory that is from the one and only God? 45. Do not think that I will accuse you before the Father. The one who accuses you is Moses, in whom you have set your hope. 46. For if you believe Moses, you would believe me, for he wrote about me. But if you do not believe his writings, how will you believe my words? Amen. Thank you, John. Father, in Jesus' name, I pray that you will open up these words in our hearts. Tumanggap kami ng mga kapahayagan mula sa iyong salita, Panginoon, at kami ay mapagpala, mapalakas at mabago ng iyong salita para ikaw mabigyan namin ng kalwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen and amen. So, itong verse 41 to 47 ay nilagyan ko ng title, Glory from God at saka Glory from Men. Or receiving glory from God or receiving glory from men. So, i-define natin muna yung glory. Ano, sa pagkagamit po rito, ano ang ibig sabihin ng salitang glory? Palagay nyo, what does glory means from this text? Anyone? Sino ba? Brother Chris, palagay mo. Ano ibig sabihin ng glory dito? Ay, palagay ko, Pastor, anong version? I do not 41. receive glory from men. Verse 41. Okay. Doxa. Tama pa. Doxa, yes. Glory. What God has, what God have, what God is. Siguro yung kung ano yung meron ng Panginoon, kung sino siya, at kung ano yung kanyang ginagawa. Yung kaluwalhatian ay para lang sa kanya. Sinasabi, I do not receive glory from men. Okay. Ibig sabihin na hindi sa tao siya nagbibigay ng glory, kundi doon sa nagsugo sa kanya. Tumatanggap ng glory. Hindi siya tumatanggap ng anumang kaluwalhatian, kundi ang sa tao, kundi ang tinatanggap niyang kaluwalhatian ay yung galing sa Panginoon, sa Diyos. Ganun din dapat tayo. Okay. Thank you, Brother Chris. God be the glory. Yes. Brother Roland, ikaw naman. Glory. Ano ang glory dito sa tekstong ginagamit natin? Honor po, honor.
Honor. Okay. Hindi po siya tumatanggap ng honor sa tao. Okay. O yung tumatanggap siya ng public praise. Okay. Pero hindi po siya tumatanggap no, kundi ang ginagawa niya ay pleasing God the Father. All right. Amen. 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 Thank you. Thank you, Brother Roland. Okay, tingnan natin po sa yung glory dito sa ating text sa anong tawag dito? Sa definition ng word ay translate na honor, no? G1391 at ito po ang meaning sa Strong's Greek, doxa talaga ang ginamit. At basically, ang meaning talaga ng doxa is kung ano ang Diyos at kung ano ang meron ang Diyos. What God has and what God is. Yun ang doxa. Pero ang definition can be, number 1, opinion, judgment, view. Pwede ring opinion, estimate, kung gaano sinusukat, whether good or bad concerning someone. So, ang doxa pala, pwede ring good or bad. Pero sa New Testament, letter A, ito ay laging tumutukoy sa good opinion concerning one, resulting in praise, honor, and glory. So I believe, mas ito yung meaning na tinitingnan natin, no? Pero it can also mean yung magnificence, excellence, brilliance, brightness. Yun yung mga ibig sabihin ng salitang glory, yung kingly majesty. Yan. Exterior brightness, that condition with God the Father in heaven, to which Christ was raised after he had achieved his work on earth. So, yan yung mga definition ng glory. Pero in our text, mas appropriate yung ano. Teka lang ha. Merong maingay. So in our text, mas appropriate yung good opinion concerning one, resulting in praise and honor. So yan po yung meaning natin ng glory from men. So ang tanong ko, how do we receive glory from men? Or madali nang sagutin yun eh. Ang tanong ko, are we susceptible pa rin ba tayo na gusto nating tumanggap ng glory or praises or honor? Yun naandun pa rin ba yung ating feeling na tendency natin is to seek glory or praises or honor from men? Naandyan pa rin ba? Sister Rose San Andres, ikaw naman sis. Oo, kasi I believe parang inherent siya sa tao eh. Okay. Kaya lang, dahil tayo ay mga Kristiyano, kailangan na nating i-cut off yun dahil alam natin na ang dapat i-glorify lang talaga ay ang Diyos. Oo, yun po. So, ikaw admittedly, hinahanap mo pa rin yan? Kahit hindi, pero para bang mas yun ang mas gusto nating marinig pa kaysa sa negative. Kaysa sa, yes, kaysa yes. Yung negative ang sabihin sa'yo, masasaktan ka. Pero pag glory, para sa pagdinig. So, pag isang check, kung ikaw ay naghahanap pa rin ng papuri sa tao, no? Ito yung baliktarin natin. Pag may nagsalita ng masama sa iyo, nasasaktan ka pa rin ba? Si Rose Baring naman. Dalawa Rose natin dito. Nandito pa si Rose Baring. Sister Rose. Pag may nagsalita ba ng masama sa iyo, nasasaktan ka ba? Gusto mong patayin? Hindi na po. Talaga? Hindi na po. Totoo? Okay, God eh. Po. Okay. Hindi na ako masyadong naano ngayon pag konti na lang.
Masakit minsan, pero inaano na lang. Inapasa Diyos na lang po. Okay. Hindi ka gumagante. Aha. So, iyan ang isang iyan ang isang check that we are seeking glory from men. Pagka yung nakakarinig tayo ng negative comments sa ibang tao regarding sa atin, it means na masyado pa rin tayong naaapektuhan ng opinion at sinasabi ng ibang tao sa atin. Kaya, iyan ang malaking problema ng marami po sa atin. Ako rin, I cannot say na 100% ay hindi na ako naapektuhan ng sinasabi ng ibang tao sa akin. Pero, magiging siguro, ano ang solusyon? Itanong ko nga sa inyo, ano ang solusyon para ito ay mawala na sa atin? Sino ba? Hello, narito pa. si Dennis. Narito si Dennis. Welcome, Dennis. Unmute. Ano kaya solusyon para hindi na tayo maapektuhan ng sinasabi ng ibang tao sa atin? Stores, tingin ko mahirap eh. Normal kasi sa atin, di ba, pagka yung mga bagay. Normal na gusto natin tumanggap ng papuri. Pero ayaw na nakakarinig na masakit na salita. Sa nakikita ko, Pastor, is kung patuloy tayong lumalapit sa Panginoon, siya yung ibigaya na baguhin tayo or gawin tayo na, kumbaga doon sa mga kahinaan natin, is maging malakas tayo. Pero kung hindi tayo lalapit sa Panginoon, mahirap kung sarili nating pamamaraan. So, okay. Thank you, Dennis. May gusto pang mag-react ng iba? Paano mawawala sa atin yung yung seeking glory from others? Sige, Brother Chris. Okay. Unmute. Sino ba? Unmute. Okay. Opo. Okay. Okay. Natural lang po natin nahanap yung gratitude eh. Minsan talagang mahirap. Pero mahalaga eh kung bakit tayo naging Kristiyano. Ay dapat natin tularan ay ang Panginoong Hesus. Bagamang siya isang Diyos, ay unang-una ay pinakita niya yung kanyang humility. Kasi talagang hindi maalis-alis yung pride. Bagamang masarap yung pride, pero nakakasama po yun eh. Kaya unang-una sa akin ay yung i-promote po natin yung humility, yung kababaan. At mahalaga po sa atin yung bilang lingkod na naglilingkod sa Panginoon, yung katulad nga po yung kaluwalhatian ay hindi dapat sa atin mapunta. Why we serve God is because of Him. Siya lang dapat ang ipakilala natin. Hindi man tayo makilala o maging laging nasa frontliner, eh sa akin okay na lang yung masaya na po ang pakiramdam. Lalo na po ako, medyo matagal na rin sa Panginoon, nakita ko na marami talagang maging lingkod ng Panginoon. Gustong-gusto yung lagi sila yung hindi naalis yung sila lagi yung sila yung bida. Sila yung bida. Maging ang katulad nga kahapon minsan yung ministry, yung church na natataas, nakalimutan na yung ang Panginoon. Kaya ngayon, yun na magiging Diyos-Diyosan ng mga ngayon, sa panahon ngayon, naalala ko yung salot na dinadali ng Panginoon dahil gusto ng Panginoon alisin na yung mga Diyos-Diyosan na yun. At sa ating mga buhay, yung sarili natin ang ating Diyos. Dapat si Jesus. Yun lang po, Pastor. Thank you. To God be the glory. So, Jonalyn, pag merong pumuri sa'yo, paano mo ititreat yung papuring yun sa'yo? Pag may pumuri sa'yo, galing ni Jonalyn Ang ganda ni Jonalyn Ganon.
Salamat po. Ganun lang. Salamat lang. Baka minsan binobola ka lang po kaya hindi rin po ako Ikaw ba binobola ni Jay? Ewan ko po dyan. Okay. So, yung iba naman, pag mayroong pumuri sa'yo, paano mo i-handle yung papuring yon? Si Brother Roland. Purihin po ang Panginoon. Yung po papuri niya, madalas po ako makaranas na eh. Wow, sige. Okay. So, paano ginagawa mo? Ay, lahi ho yun gupit mo, kuya. Okay. Yun yung sinasabi ko. Joke lang naman ho. Alam naman nila nagbibiro ako. Ay, wala. Talagang lahi namin yan. Talaga. Hindi maaya-alis yan eh. Yan na talaga ang pinagmulan eh. Ibig sabihin ng lahi namin yan, pagpapalaan ng Diyos yan eh. Galing sa Diyos yan yung lahi namin. Okay. So, sa atin po, hindi po talaga maaalis yung pag tayo'y pinuri, ando doon yung tanggap natin yung pagpuri. Lumalapad yung tenga. Opo. Pero yan po ay mababagong tuluyan yan hanggang chap by chap po yan eh. Unti-unti. Hanggang sa pagdating natin Panginoon. Okay. Pagdating ng Panginoon, ando doon na yung completeness. Okay. Ano po ba, sir? Okay. Any other reaction? Pag ikaw pinuri, ano ang magandang pag-handle nung papuring yon? Jay, pag ikaw ay pinuri. Pastor. Nasa bahay ka ba? Nasa duty? Sa duty po. Okay. Sige. Sa duty po. Okay lang na ikaw ay abalahin. Okay lang po. Sige. May pumuri sa'yo, yung boss mo. Paano mong i-handle yun? Kung totoo naman po yung sinasabi niya, tanggapin ko po. Pero kung hindi naman totoo, i-ignore ko na lang po. Okay. Sige. Thank you. Thank you, Jay. Ay, teka. Namatay yung aking Bakit namatay yung aking kwan? Sandali lang Yung aking... Anyway, sige. Tuloy dun sa aking tanong. How will you handle correctly pag ikaw ay pinupuri ng ibang tao? Matthew. Puri ng Panginoon. Especially kapag kunwari yung ginagawa mo ay yung papuri nanggaling sa kunwari ano ba? Yung bagay na ginagawa mo is para sa Panginoon, then sasabihin ng mga tao, so, ang galing-galing mo naman sa ganyan. Balik mo na sa Panginoon na si Lord ang dapat purihin dahil yung talento na binigay sa'yo o na meron ka is galing naman din sa Kanya. Okay. So, siya yung, kumbaga, sa Kanya galing yun. So, siya yung dapat purihin, hindi ka. Okay. So, okay lang na tanggapin nyo yung papuri, no? Salamat, pasalamatan nyo. Pero pag talikod mo, magandang ibalik natin sa Panginoon. Lord, yung papuring tinanggap ko ay ibinibigay ko sa iyo. Siguro magandang maging habit natin yon. Para unti-unti hindi tayo maging susceptible sa receiving glory from men. Receive it pero ibalik mo sa Panginoon. Dahil sa ngayon naman, tayo ay nabubuhay na lang sa biyaya ng Diyos. Kaya kung anumang accomplishment maganda na magawa natin, ascribe natin yon na nagawa natin yon through the Lord Jesus Christ. Kaya yung papuri talaga ay dapat sa Kanya. Di ba? So, eto ngayon. Sabi sa verse 42, "But I know you, that you do not have the love of God in yourselves." Sabi ni Jesus sa mga tao, si Jesus ang nagsasalita rito, I know you. Alam ni Jesus yung mga tao. Parang balikan natin yung John chapter 2.
verse 23. Sabi po rito ay, now, when he was in Jerusalem at the Passover during the feast, many believed in his name, observing his signs which he was doing. Marami daw ang naniwala kay Jesus. Pero sabi ng verse 24, but Jesus on his part was not entrusting himself to them, for he knew all men. Kilala ni Jesus yung mga tao, and because he did not need anyone to testify concerning man, for he himself knew what was in men. So, alam ni Jesus kung ano ang nasa loob ng tao. So, ang tanong, ano kaya ang nakikita ng Panginoon sa loob natin? No? Ay for sure, alam ng Diyos, alam ng Panginoong Hesukristo kung ano ang nasa loob natin. Do we really have the love of God in ourselves? Do we? Yan ang issue eh. I believe ang susi para kumbaga ma-insulate natin yung sarili natin sa tendency na to receive glory from men is to have the love of God in our hearts, no? To have the love of God in our hearts. Paki-react nga dito sa sasabihin ko. Merong nagsabi ng ganito, God is more glorified in you when you are most satisfied in God. Ulitin ko ha. God is more glorified in you when you are most satisfied with God. Sige nga, react nga kayo doon. Sister Nati, mas naluluwalhati daw ang Diyos sa atin pagka tayo ay sobrang satisfied sa Diyos. Sister Nati, mas naluluwalhati ang Diyos sa atin pag tayo ay more satisfied with God. Sige. More satisfied. Ay, Pastor, mas baliktad, si God ang satisfied sa buhay natin. Kasi kung satisfied tayo lagi sa Diyos, paano kung nasa problema ka, nasa kagibitan ka? Parang hindi. Kasi nasa kagibitan tao, talaga nakikita na kung ano siya sa Panginoon. Kung talagang mayroon siyang pag-ibig. Okay. Sige, medyo choppy sister natin. Thank you, sister natin. Sister Luz, ikaw naman. Sister Luz, yes. Hindi po lagi. Hindi lagi. Opo. Oo. Anong ibig sabihin? Hindi siya satisfied daw ang Diyos kapag satisfied. God is more glorified in you when you are most satisfied with God. So, hindi ka nag-agree doon. God is more glorified in you when you are most satisfied with God. Sister Luz? Naluluwalhati ang Diyos sa iyo, mas naluluwalhati ang Diyos sa iyo kapag ikaw ay most satisfied with God. Agree, disagree? Pastor, sige, Pastor, saluhin mo si Mama. Oo. Sa akin po, mas naluluwalhati po ang Diyos. Kasi ang Diyos po, yung nararamdaman niya para sa atin is consistent eh. Kahit hindi po tayo okay, kahit nasa bad mood po tayo, o kahit hindi maganda yung nangyayari sa atin, kahit hindi tayo satisfy, pero ang Diyos po, pa rin eh, consistent pa rin po siya eh. Kahit may, di ba nga Pastor, kahit may nagagawa tayong mali, pero yung ang Diyos hindi nagbabago eh. Hindi, ang premise ganito, no? You are most satisfied with God. Pagka ganun ang nangyayari sa'yo, ang magiging epekto, God will be more glorified in you. Naranasan nyo na ba yon na
parang kontento ka sa Diyos. Pwede ba pas mag-comment? Sige, Amen, Sister Rose. Pastor. Agree. Sister Rose, San Andres muna. Ako pas ay sobrang amen po ako dyan. Sobrang amen. Sige, bakit? If we are most satisfied with God, God is most glorified. Ibig sabihin na kontento ka kay God. Ano yan pas ay total self-denial. Para sa akin, ang ibig sabihin nun ay total self-denial. Yung bang isinuko mo na lahat. Isinuko mo na lahat kay God. So, ibig sabihin talagang you are walking perfectly in obedience to God's word. At yung bang ready ka na, handa ka na sa yung bang you are, kumbaga, handa ka na, ready ka na sa lahat ng sakripisyo in the name of God. If you are most satisfied with God. Amen. Talagang totally surrendered na ang buhay mo niyan kay Lord. Parang si Kristo na ba? Parang si Lord na you are talagang totally following the steps of the Lord. Ready ka na to the point na magsakripisyo ka, even masaktan ka pa siguro, even dumanak pa ang dugo mo physically. Para sa akin, yun na yun, yung taong most satisfied with God. Then the result is God is most glorified. And yet, yung humility nandoon. We do not receive the glory kung purihin ka man, bring it back to God. God is glorified. Palagay ko, ay hindi lang palagay ko, kundi ang pagkaintindi ko pas ganon. Ito na po yung perfect na Christ-like attitude na yun ang ibig sabihin that you are most satisfied with God and then God is most glorified. Parang si Jesus Christ na po pas, parang sumusunod na kay Kristo. Okay. Sister Baby, Carlos. Thank you, Sister Rose. Sister Baby. Pastor, agreed po ako dyan. Agree. Okay. Dahil kasi, minsan, nangyari na sa akin yan eh. Yung total surrender ko sa Lord, ganyan. Tapos, napuspos ako, ganyan. Feel na feel ko yung love ni Lord. Tapos, yung bang feeling na talagang yung nag-overflow yung happiness sa heart ko, ganon, na talagang na feeling ko na please ko si God, ganyan. Yan ang Pastor. Okay, sige. Thank you. Eto, posible ba ng isang tao akala niya mahal niya ang Diyos pero sa totoo lang hindi naman pala? Deceive siya. Posible ba yon? Posible kaya yon? Matthew. Posible ba yon? Akala mo mahal mo ang Diyos, hindi naman pala? Yes. Paki-explain. One example, yung isang sample na ginagawa niya dati na minsan akala mo yung bagay na ginagawa mo is para sa Panginoon. Yung pala, hindi naman yun talaga yung will ng Panginoon. So akala mo, you're doing the will and purpose ng Panginoon, pero yun, technically, yung relationship mo sa Panginoon is hindi ganun kalalim. And kumbaga, yung ginagawa mo is something lang na tingin mo na makakabuti, pero hindi naman nga yun talaga yung pinagagawa ng Panginoon sa'yo. Tulad nga sinabi nyo na, kunwari nag-utos kayo sa magugas ka ng pinggan. Ang ginawa is naglinis ng bahay. So, maganda yung ginawa, pero technically, hindi naman yun yung pinagagawa. So, nagiging deceived kasi akala niya, ginagawa niya yung isang bagay para sa Panginoon. So, akala mo, mahal mo ang Panginoon in that sense. Pero yung pala, yung sarili mo lang yung sinunod mo talaga. Kasi tingin mo yun yung maganda, pero hindi naman yun talaga yung pinagagawa sa'yo. And kumbaga, yun nga, tulad na sinabi ni Ate Rose, yung total surrendership sa Panginoon is hindi naman talaga nandun. Okay. Jan Tarog. Posible ba na akala mo mahal mo ang Diyos, hindi naman pala?
Jan. Andiyan ka ba? Sige. Oh. Possible ba yun? Pwede. Aha. Pwede kasi minsan, di ba, parang may ugali tayo yung tao na dito. Minamahal mo yung isang tao sa maling paraan. Parang ganun yung sense niya. So, parang para sa'yo, mahal mo yung Lord. Pero yun nga, in a selfish way. Parang in your own way, ganun. Aha. Kumbaga, one way lang yung parang mahal mo lang ang Diyos dahil meron kang kailangan sa Kanya. Ganun ba? Pwede, pero parang dito. Yun nga yung sariling paraan mo lang. Kumbaga hindi mo binubuksan yung puso sa kung paano yung taong to gusto niyang mahalin mo. Aha. Okay. Si Cecil pa, si Cecil. Cecil, may sagot. Sige, Cecil. Sabi niya, Papa Dede. Sabi niya, yung mahal mo kasi you're expecting something in return. Yun na nga. Pagka hindi na maibigay sa'yo yung inaasahan mo, hindi mo na mahal. Pwede ba yun? Ganun ba? Daw. Yun daw. Okay. Sige. Puntahan po natin ang puntahan natin yung Deuteronomy chapter 6. Basahin ko lang sa inyo itong verse 4 and following. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. These words which I am commanding you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your sons, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontals on your forehead. You shall bind them, itong gusto kong i-focus natin, yung verse 8. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontals on your forehead. Narinig nyo na ba yung yung phylacteries? Yung sinasabing phylacteries? Narinig nyo na yon? Familiar kayo sa phylacteries? Sister Rose, San Andres, familiar ka doon? Opo, yan yung mga nasa damit ng mga scribes and Pharisees. Close. Ang phylacteries ay yung box na may lamang may nakasulat sa loob, may piece of paper na nakasulat doon yung salita ng Diyos. Tapos yung box na yon itinatali nila sa noo at itinatali sa kamay. Yun yung phylacteries. So, box ito na nakatali sa kamay at nakatali sa noo. Kung nakakita na kayo ng ganoong Hudyo o Pharisee, yun ay parang outward pakita ng mga Pharisees at Hudyo ang kausap dito ni Jesus, di ba? Na they think they love God dahil isa yon yung symbolism na nasa noo nga nila yung phylacteries containing the scripture at saka sa kamay, di ba? Pero ang sabi ng Panginoon, wala talaga kayong pag-ibig sa Diyos. Inilagay nyo lang yung salita ng Diyos in the box, pero wala sa puso nyo. Ano palagay nyo ibig sabihin ng Panginoon na bind them in your hand at saka in your ano ba sabi doon? Frontlets sa inyong noo.
Ano kaya ibig sabihin talaga ng Panginoon doon? Talaga bang gagawa ka ng box at itatali mo doon? What do you think is the more appropriate interpretation o meaning kung kayo ay sumasama doon sa lesson ni Pastor William every Wednesday morning? Meron siyang sinasabing mga figure of speech. Figure of speech lang ba ito? Ito ba ay synecdoche or metonymy or what? Baka naman figure of speech lang yung sinasabi doon sa Deuteronomy chapter 6, verse 8, na you shall bind them as a sign on your hand and they shall be as frontals on your forehead. Ano kaya meaning nito? Kung ito ay figures of speech, ano meaning nito? Pwede bang... Sige, Rose. Sa akin po, Pas, ang gusto ko rin po yung verse na to eh. Kumbaga sa katagal-tagalan ng Kristiyano, isa po ito sa pinaka gusto ko rin. Ibig sabihin po, talagang totally ay ang Word of God po ito, Pas, Word of God. Talagang punong-puno yung pag-ulo kasi siyempre nandadan yung ating isip, yung ating mind. So ibig sabihin, talagang ang ating isip, ang ating ulo, ang ating isip o yung ating mindset talagang puro talaga Word of Diyos. Yes. Amen. Biblical at yung term ba, Pas, na hindi lang parte, Minsan nababanggit po yan na ang pagiging Kristiyano o ang Bible ay parte ng buhay natin. Hindi dapat po ganun. Hindi lang parte, but ito na dapat talaga, it must be our life. Not just part of our life, but it must be our life itself. Ito na po talaga yun. Hindi lang parte ng buhay natin. Ang Word of God sa isip natin, dapat ang isip natin ay ang Word of God na mismo. Yun po ang sa aking pagkaintindi doon, Pas. Okay. So yung frontals on your forehead, ang Word of God nasa isip natin. Ay yung sign on your hand, nasa kamay mo. Ako pa. Sige. Si Matya naman muna. Tama agree ako dun sa sinabi ni Ate Rose na yung Word of God kailangan nasa utak mo. And then yung sa hands, dapat may gawa. Kumbaga. Okay. Ginagawa mo kung ano yung pinag-uutos ng Panginoon. Kung ano yung sinasabi niya. In terms of figure speech ba o hindi, siguro both. Nung panahon siguro nila na talagang pinag-utos talaga ng Panginoon niya na dapat ganun talaga yung itsura ng mga Pharisees. But more importantly, yun nga, hindi yung panlabas na anyo lang na ito dapat ang itsura nyo. But more importantly, ito dapat yung ginagawa din nila. So, yeah. Okay. So, yung religion ng Judaismo ay naging na rin, parang outward observance of rules and laws ni Moses. Naging parang panlabas pakitang tao. Ang religion ba, tendency maging ganyan? Maraming relihiyon, ganun ang tendency. Maging pakitang tao na lang, panlabas na na lang. Yes, no? Oo. Galing ako sa relihiyon eh. Pagka iniisip ko nga, yung parang pagka ang itsura mo yung banal na banal ka sa panlabas. Banal-banal. Pero yung iniisip mo. Pastor, lip service. Lip service lang. Lip service, Pastor. Oo nga eh. So, delikado, Kaya, itong tendency kasi may ganong tendency ang tao. So, nalilin lang niya ang kanyang sarili na akala niya mahal niya ang Diyos pero ang totoo hindi naman niya talaga mahal ang Diyos. Ito yung sinasabi rito ng Panginoon sa mga kausap niyang Pharisees. I know you. Wala talaga kayong pag-ibig sa Diyos. Verse 42. I know you that you do not have the love of God. Yes,
yung salita ng Diyos nilagay nyo as phylacteries in a box, nakatali sa inyong kamay, nakatali sa inyong noo, pero wala sa inyong puso. Hindi nyo talaga ipinamumuhay, no? So pwedeng maging ganun yun eh. Kaya ano kaya? Pag sinabi sa atin ng Panginoon, I know you, ano kayang susunod na sasabihin ng Panginoon sa atin? Kung i-apply natin sa atin to, I know you. You do not have the love of God. I really believe ito ang susi para tayo ay yung maging katulad ni Jesus na hindi natin papansinin ang papuri ng tao. Mas ang hahanapin natin ay ang approval ng Diyos. Di ba? Pagka ikaw ay approve sa Diyos, ay kahit ano pa sabihin ng tao, wala kang pakialam eh. So, but the key is develop a love for God in your heart. Yun talaga yun. Paano natin madedevelop yun? Yung pag-ibig sa Diyos. Sister Nati. Sige, Brother Chris. Sige. Alam nyo, Pastor, totoo po yan. Eh. Sa ngayon, wala na pong ganun eh, yung nakikita natin. Ang makikita na po natin ngayon ay yung mga tao itinatato na lang sa katawan. Yung mga verse para makita nila na mayroon pang nakadrawing. Pero alam mo minsan itong mga Jewish rabbis ay talagang nag-aaral po talaga silang maigi ng scripture. Talagang malaking bahagi ng kasulatan ay memorize nila. Kaya lang ang nangyari ay dahil sa masyado na silang alam na nila yung scripture, ay nagkaroon sila ng pride sa kanilang mga sarili. At minsan po, madalas po ay nakalulungkot, pag marami na po tayong alam sa Bible, ay nagiging, wag naman po sanang lahat, nagiging mayabang. Pwede mangyari sa atin. Pwede po. Marami po akong nakita na talagang pag sinabi mong sa Bible, marami siya lang alam eh. Pero dapat pong makita yung to grow humility. Makita na talaga lumalago tayo sa nagiging mababa tayo. Habang tayo lumalago, ay dapat ay makita yung kababaan sa atin at ang tunay na makikita sa atin yung pag-ibig ng Diyos, yung pag-ibig natin sa Panginoon. Okay. Dalawa lang naman na itinuro ng Panginoon eh. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa. At pangalawa lang yung pag-ibig natin sa ating kapwa. At ang bunga ng pag-ibig natin sa kapwa ay nakaugat doon sa ating pag-ibig sa Diyos. Yun yung pundasyon eh. Kaya natin kayang ibigin ng ating, dahil mahal natin ang Panginoon eh. Yun lang po siguro. Ang pinakamagandang halimbawa na dapat natin at yung pag-ibig natin sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen. Okay. Thank you, Brother Chris. Brother Roland, naka-unmute ka na. May sasabihin ka? Nalimutan ko, Pastor eh. Inabala ka ni Perla. Sige. Pag wala talaga ang pag-ibig mo sa Diyos, no? Pwede kang malinlang na akala mo mahal mo ang Panginoon. Pero usually pala outward observance na lang. Pakitang taon lang. Pag wala kang totoong pag-ibig sa Diyos, ang tendency mo is to receive glory from men. Ang hahanapin mo talaga ay approval ng tao. Correct? Correct ba yon? So, ano ngayon ang danger pagka ang hinahanap mo talaga ay approval of men? Ano ang panganib na maaaring mangyari sa iyo kung ikaw ay naandun yung tendency mo to seek the praises of men? Anong panganib? Sangayon dito sa ating binabasa, ano yung mga panganib? Number 1. Mari ka, Pastor, ma-sidetrack. Sige. Pwedeng ma-sidetrack? Anong ibig mo sabihin dyan?
Yung pastor, madala ka pastor nung para maging selfish ka na. Para yung pride mo na, instead na si Lord yung mag-glorify, instead na kay Lord matuon yung papuri, parangal, is parang sa sarili na pastor eh. Parang I, always I. Kaya daw dun pastor sa word na pride, kung iisipin natin yung P-R-I-D-E, yung pinakagitan is yung I. So, maaari pong self-centered na po talaga. Okay. Thank you, John. Oo. Sino pa? Ano ang danger ng receiving glory from men? Apa. Sige, Matthew. Sa sarili mo na ikaw aasa. Sa sarili mo ng kakayahan. Hindi ka na hihingi ng kumbaga, yun na. Since masyado ka ng parang lumaki yung ulo na, uy, ang galing-galing mo naman. Kasi napupuri ka sa ginagawa mo. So, yun nga, yung tiwala mo and kumbaga pag-surrender mo sa Panginoon, tulungan mo ako sa kailangan kong gawin. Hindi mo na ginagawa. Dahil yun na, umaasa ka na sa sarili mo kaya. Okay. Mula dito sa binabasa natin, verse 43, ano yung danger na binabanggit dito? Kung ang tendency mo ay receiving glory from men. Anong tendency? Anong danger? Magiging cult pa. Magiging cult. Magiging kulto. Oo. Parang sinusipur. Ganon. Okay. So, alright. Ang isang danger dito, pagka talagang prominente pa rin sa sarili mo na tendency mo ay hinahanap mo pa rin yung papuri ng tao, no? Ito, I believe, ang isang danger. You will come to reject Christ. And you will receive a false Messiah. Sabi ng 43, di ba? I have come in my Father's name and you do not receive me. Ni-reject nila si Kristo. Kasi in the first place, wala sa kanila yung pag-ibig ng Diyos at tendency nila ay tumanggap sa papuri sa tao. Yun din ang sinasabi ng verse 44. How can you believe when you receive glory from one another and you do not seek the glory that is from the one and only God? So, pagka ang tendency po natin is trying to receive glory from one another, ang magiging epekto nito ay one day you will reject Jesus Christ. So, akala mo you receive Jesus Christ pero actually lip service lang, sabi ni Brother Roland. No? At pag dumating ang Antichrist, itong danger eh. Pag dumating ang Antichrist in his own name, you will reject Christ and receive that false Christ, that false Messiah. Any reaction doon? Sa sinabi ko? Agree ba kayo? Amen pa. So parang si Kibuloy na pa. Pag hindi centered, parang si Kibuloy na. Siya na yung... si Kibuloy identifiable talagang sa ating mga medyo exposed sa salita ng Diyos, di ba? Pero itong danger na nakikita ko eh. I believe narito na ang Antichrist, no? At ang nangyayari sa ating panahon ngayon is setting up parang sineset up na nitong mga pati itong pandemya, ako'y naniniwala plano ito eh, plandemya. Plinano ito eh para i-set up yung theater o yung sitwasyon na makapag-rise up yung Antichrist. Pagdating ng panahon na yun, sabihin natin, in our lifetime, sabihin natin na hindi talaga nangyari yung rapture at nag-rise up yung Antichrist, no? Ilagay natin yung scenario yun. Hindi ko alam kung anong paniwala nyo. Pero ako'y naniniwala, makita pa natin Antichrist eh. Pag nangyari yun, narito ka pa. At nag-rule ang Antichrist. At yung 666, ang 666, hindi lang naman yan, yung number na 666, ano yan eh? Parang SSS number yan.
na economic system yan eh. Na without that number, hindi ka pwedeng magtrabaho, hindi ka pwedeng magnegosyo kasi everything will be electronic. So meron kang assigned number, parang UMID, United ID. Yung number na yun, sa'yo lang yun. Nanumberan lahat ng tao. No? And this is the Antichrist way of identifying kung sino talaga ang Kristiyano o mananampalataya kay Kristo. Dahil kung ikaw ay mananampalataya kay Kristo, hindi mo tatanggapin yung number na yun. Pero pag hindi mo naman tinanggap yung number na yun, paano ka mabubuhay sa mundo? Hindi ka na pwede magtrabaho. Ngayon nga lang ang dami nang nahihirapan, di ba? Ano pa lang ito, patikim pa lang ito sa maaaring mangyari pag dumating ang Antichrist. So pag dumating yung time na yun, masasabi mo ba sa iyong sarili na you will not reject Christ? Na hindi mo tatanggapin yung anong yon? Ano? Reaction. Anyone? Amen, Pas, by the grace of God. Mas pipiliin para sa akin, kung dumating yun at nandito pa tayo, by the grace of God, hilingin ko na lang sa Holy Spirit na Lord, enable me, help me, tatanggihan ko to, handa akong mamatay right now, kasi obeying Christ. Kasi, kung tatanggapin mo, impyerno ka rin naman. Mamimili na lang po tayo pa. But by the grace of God, dahil ang Holy Spirit naman tumutulong sa atin, kung mahal natin ang Diyos, talagang sa Diyos na tayo hanggang kamatayan. Yes. Mamundok na lang tayo, Sister Rose. Opo, Pas. Opo. Balik tayo si Roma. Balik tayo ng nyog at buko. Sige. Ano yan, Sister Nati? Ayun nga, Pastor. Kasi, doon makikita kung may anak ka, paano makakainin yung anak mo? Oo nga. Oo nga. May Pastor yun. Mag-aral na tayo magtanim. Sige. Choppy talaga sila natin. Sige. Okay. Brother Chris. Meron po ako dadagdag. Okay. Sige. Meron pong dito po sa Deuteronomy chapter 13 verse 3. Okay. Ito po yung sabi ng Panginoon tungkol sa 13 verse 3 Deuteronomy. 13. Ito po yung sinabi ng Panginoon 13 verse 3. God told Israel that He permitted false teachers to test their love for Him. Alam niyo po, ito po ay mangyayari talaga. Na maraming binabalaan po tayo ng Panginoon na maraming false teachers or false prophet na mag-a-arise lalo na po sa huling panahon. At ang nakakalungkot po dito, madidisip po ang marami. Sabi po doon sa Matthew 24 verse 11 to 12, sabi doon, maraming tao ay people love for God will grow cold. Manlalamig po. Kaya ito pong ganitong senaryo ay nakalulungkot doon sa mga taong paminsan-minsan na lang umaaten, walang init sa gawain ng Panginoon, minsan lang basahin ng Bible, ay ito po yung mga nakakatakot na sila'y prone sa mga false teachers. Kaya because they follow false, they will avoid telling God what really is. Kaya dahil doon ay hindi nila talaga maririnig what the Spirit said. Sabi nga, in the last day, He will tell to the churches na makinig sila. Let hear the Spirit said. Kaya po, ito po marami pong nakakalungkot. Kaya pag-ibayuhin po natin yung ating pag-ibig sa Panginoon. Siguraduhin po nating mahal natin ang Panginoon. Ano man ang mangyari, ano man ang maganap, ay huwag tayong bibitaw sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Yun lang, Pastor. Amen. Thank you, Brother Chris. So, dito sa ating pinag-aaralan ay very basic lang naman para hindi tayo ma-deceive. Yung pag-ibig ng Diyos nasa atin, no? At
may sinabi rin sa John chapter 14, if you love me, you will obey my commandment. So when we study the scripture, hindi ito para magkaroon lang tayo ng maraming information, kundi para ito ay i-apply natin sa ating sarili. Aside from that, take time talaga to spend time with the Lord in prayer, to spend time with His Word, no? Parang ito binabasa natin, pinag-aaralan natin ang Biblia nang hindi natin kasama yung nagtuturo ng salita ng Diyos. Sino yun? Sino yung nagtuturo talaga ng salita ng Diyos? Holy Spirit. Ang Holy Spirit. Tendency, puro information lang ang nakikita natin, pero yung Holy Spirit, yung teacher talaga, parang ganito we love the teaching, but we do not love the teacher. Parang gano'n, no? Yung nagtuturo ay initsapwera natin at yung teaching lang ang binibigyan natin ng pansin. Hindi natin pwedeng paghiwalayin po yon. So danger when your tendency is to receive glory from men, no? Ang danger is you will reject Christ and you will receive a false Messiah. Sa history po ng Israel, when after they have rejected Jesus Christ as a nation, no, parang may dumating na mga more than 60, 64 to 70 false Christ, false Messiah. Nag-claim na sila yung Messiah at marami ang naging following nitong mga taong ito. So yun yung tragedy ng Israel. Ni-reject nila si Jesus Christ as a nation, and yet nung may dumating na false Messiah ay marami ang tumanggap at na-deceive nung false Messiah na yon. So another danger yung sa verse 44. How can you believe when you receive glory from one another and you do not seek the glory that is from the one and only God? So kung ang tendency po natin is inahanap natin yung papuri ng tao, yung approval ng ibang tao, yun ang mas prominenteng inahanap natin, hindi ka talaga makakapanampalataya sa Diyos. No? Yan ang sinasabi ng verse 44. How can you believe when you receive glory from one another? So ang atin pong malaking problema talaga ay yung mawala sa atin yung trying to seek approval and praises and glory from other people. Mas dapat nga nating pakinggan yung negative na sinasabi ng ibang tao sa atin. Maging wary tayo pagka ang lagi nating pinakikinggan at gustong marinig ay yung galing mo, bro. Sabi nga ni Brother Roland, lahi talaga nila yun eh. Di ba? Delikado yun. Kaya si Roland nasa panganib lagi ito eh. Ano bro? Yan. Hindi ka makapaniwala sa Diyos kasi paniwalang-paniwala ka sa sarili mo. Amen ba? Amen? Amen. Joke lang yun, Pastor. Joke lang yun. Gino-joke din naman kita. Gino-joke lang din naman kita. Okay. So, ewan ko kung naranasan nyo na yung talagang yung closeness ng Diyos ba ay ramdam na ramdam mo. May nakaranas na ba ng ganyan sa inyo? Yung grabe yung closeness ng Diyos. Amen, Pas. Sige nga, paki-share nga, Stros. Sa akin siguro, Pas, ay una-una yung Word of God. Sa Word of God. Okay. As of now, sa akin, hindi kumpleto ang araw ko na hindi nagbabasa ng Biblia. Para bang kulang yung isang araw na at least mga 3 chapters
sa katagal-tagalan na rin Kristiyano, nagpastoran na rin ako, tapos hanggang ngayon nag-stop, yung bang hindi na nakakapag-word of God, something is lacking. Kaya ang isang po na palatandaan ay pag hindi nakakapagbasa ng Bible, kulang. Plus, ang isa pang experience ko pas ay yung sa worship, praise and worship. Countless, sa maraming pagkakataon, nakaranas to God be the glory pa sa kasi kanya-kanya naman tayong karanasan. Nakaranas po ako ng hindi lang isa, dalawa, tatlo, paulit-ulit. Yung isang araw na nakatayo ka, nagpe-praise and worship, nakataas ang kamay mo, the whole day, hindi ka napapagod. At yung lakas, kasi nag-Jesus Reigns pa sa si Ruma kami noon. Pero siyempre, naman yon, nationwide naman yon. Yung Jesus Reigns celebration, naranasan ko po yan kahit yung sa provincial level, municipal level, ganun. Isang araw nakatayo na nakatas ang kamay, nandun pa rin yung joy, nandun pa rin yung lakas. At kahit ayaw mong tumigil, paulit-ulit. So, yung sarap sa presensya ng Diyos, ay talagang nandoon. Saka yung love, your soul love the Word of God. Sabi ko nga, and finally, gumawa po talaga ako pas ng commitment kay Lord. It's a personal commitment na sabi ko, alam kong sisingilin ako ng Diyos kapag itinigil ko ito. Sabi ko, Lord, di ba po, may nararamdaman nga ako sa katawan ko. Sabi ko, God, I made a vow, a solemn vow. Hindi lang solemn kasi pronounce ko na Lord, I will die embracing the Word of God, reading the Holy Bible. So, kasi ang sarap, walang kasing sarap ang presensya ng Diyos. To God be the glory, to God be the glory. Okay. So, I hope and pray maranasan natin lahat yung talagang aware ka ng closeness ng Panginoon, no? At kahit hindi mo nararamdaman, you know na kasama mo ang Diyos. Pero very precious yung time na yon. Personally, naranasan ko na rin yon. Nalimutan ko yung pangalan nitong babaeng ito. Mayamang babae siya na sinurrender niya talaga yung riches niya at ipinamigay niya sa tao. At yung very closeness ng Diyos ay nararanasan niya. Kaya yung pag may nagawa siya na hindi maganda, ay ramdam niya na parang yung closeness ng Diyos na wala. Ramdam niya yun eh. So very precious sa kanya yung presence ng Lord. Yun eh. Pagka ganun ang kondisyon mo, ang paglakad mo, yung papuri ng tao hindi mo papansinin eh. No? Baliwala na sa'yo kung ano man ang sasabihin ng tao. Kay maganda man o pangit. Hindi ka na maapektuhan. Kasi ang mas mahalaga sa'yo ay yung sinasabi ng Diyos sa'yo. Ito po yung dyan. Ito yung pinakatema ng ating pinag-uusapan. Hindi ko na matapos to. 10:23 na. So hanggang 44 lang tayo. The praises of God and the praises of men. So mamili ka. Kung yung approval ng Diyos o approval ng tao. Piliin po natin yung approval ng Diyos. At revealed naman sa salita ng Panginoon kung paano natin makukuha yan. Amen? Amen po ba? Amen. Any other last words na nais nyong i-share? Meron pa ba? Sa akin po, Pas, I believe with all my heart na isa pong reason, Pas, na mahal mo ang Diyos, experientially, yung pag-preach ng Word of God eh. Yung bang you are not seeking glory from men. Kasi ang number one challenge sa pangangaral ng Word of God, yung nakakahiya. Yung nakakahiya. In public. Ang number one challenge nakakahiya. Ngayon, eto naranasan ko talaga ito si Ruma kasama yung asawa ko si Asa. Sabi ko,
Ba't ko ikakahiya si Kristo? Hindi nga nahihiya yung mga lasinggero, yung mga lahat nagsabungero, they are doing in public. Bakit hindi nga sila nahiya? Bakit tayo mahiya? So, ang isang cut off ng seeking glory from men is evangelism in public na hindi mo kaya si Kristo. Nakakaano siya kasi, nakaka-challenge siya sa laman na maputol yung seeking glory from men is preaching Jesus. Kahit pa sabihin nilang baliw ka, yung parang sila ulo ka, alam mo, natutuwa ang Diyos. Katulad po yung passion sinasabi nyo, na nasa barko o na kung saan public place, tumayo ka, mangaral ka, wala akong pakialam kasi isipan man nilang baliw ka, but you are doing it for God. I believe God is glorified. Amen. 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 Yes. Sige, Brother Chris. Okay. Ako'y nabe-bless kay Pastora Rose talaga. Okay. Nagmamalaki ko yan. Amen. Una-una. Pero mas pinagmamalaki mo si Sister Baby, siyempre. Share kong... Amen. Glory to God. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil natututo tayong lahat at tayo talagang napupuspos ng kanyang kapangyarihan at lalo nating nadadama ko yung pag-ibig nating lahat sa Panginoon. Amen? Amen. Amen. Kaya itong akin lang, ito pong sinabi ni Paul kay Timothy, chapter 2, verse 2 Timothy, chapter 4, verse 3 to 5. Tama nga yun po sinabi ni Pastora Rose na we have to preach the word. Include na yung reproving, rebuking, and exhorting. Sabi doon, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled. They will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth and will turn aside to the myth. Ito po ay sa ngayon ay maraming yung prosperity teaching. Laging nakapokus doon sa mga positive. At ayaw nilang banggitin yung never confront sin. You never have a large congregation kung hindi ganon. Kaya mini-maintain nila na mahihin yung congregation dahil sa magagandang katuruan. Napakasarap pakinggan. Pero hindi po yun ang tinuturo ng Panginoon in the last day. At ito na po ang nangyayari. Gusto lang naring marinig yung magagandang katuruan na magbibigay sa kanila ng kasiyahan, blessing, laging ganun. Laging positive. Kaya nga, ako'y disagree na kung tayong magja-judge. Pero bilang lingkod ng Panginoon, we have to reprove, we have to rebuke, we have to exhort. Yun po ang gawain ng Panginoon eh. Kaya hindi po ako natatakot na kung ano man ang sabihin nila. Ay si Brother Chris, para si John the Baptist eh. Parang lagi na lang hindi laging rebuking eh. Pero alam nyo, ang mahalaga yung pagharap natin sa Panginoon. Ano ba ginawa mo? Tamimi ka ba o natakot ka? Naduwag ka ba? Ayoko pong sabihin ng Panginoon sa akin. Kaya to God be the glory. Salamat sa Panginoon sa buhay na ito. Amen. Amen. Okay, so in summary, sa ating pag-usap, John chapter 5 verse 41 to 44, ang tema is receiving glory from God or receiving glory from men. So pagka ang tendency natin is to seek or to receive the praises, the honor, the glory na binibigay ng tao, naroon yung danger na we will one day reject Christ and accept a false Christ, a false Messiah. No? And isa pa, you cannot really believe pagka ganun yung ating ugali. And ang susi to develop yung reject mo o hindi ka maapektuhan ng sinasabi ng tao is develop a love for God. Yung relasyon natin sa Panginoon. Lumalim po ng gusto.
Yan lang naman susi dyan eh. In effect, yan po yung doon umikot yung ating pag-uusap. Pero napakayamang katotohanan po niyan na malaking problema sa marami po sa atin. We really need to die to self para si Kristo na lang. Si Kristo na lang. At maging sa mga pulpito, ito, live tayo sa Facebook, sa sino mang makakarinig, no? Maraming preaching ngayon na ang appeal ay yung kapakanan ng tao. Hindi na ma-magnify si Kristo. No? Hindi na ipapangaral na if you follow Christ, you will experience suffering. Parang iniiwasan na natin yun eh. To the point na pag nangyari yun, tendency mo, i-reject mo ang Panginoon. Kailangang ihanda po natin ang mga mananampalataya sa katotohanang sabi sa Romans chapter 8, if we share His suffering, we will also share His glory. So, yun po yun eh. Yun po yun eh. Kaya ang focus ko na lang talaga sa aking pangangaral, si Kristo. Pag na-bless ang tao, well, praise the Lord. Pag hindi na-bless yung tao, praise the Lord pa rin. O ikaw, pag ikaw ay sa ginagawa kong ito ay ako'y ma-persecute ng husto, ay basta si Kristo. Si Kristo lang ang sentro natin. Hindi tayo magkakamali pagka, kaya nga notice yung unang prayer request ng the Lord's Prayer na sinasabi, Thy kingdom come, Thy will be done. Sinasabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Yung priority po natin, examine natin yung priority natin. Sarili pa ba? Sariling kapakanan? Kapakanan pa rin ba natin? O yung kapakanan ng Diyos? Merong will ang Diyos eh, na dapat mas higit nating pagtuunan ng priority sa buhay natin. So, amen? Sino bang nag-birthday? Si Roland ba yung nag-birthday? Lipas na. Hindi dumating yung ice cream sa akin. Okay. Sige. Natunaw, Pastor. Natunaw na. Ayun lang po yan. May ayuda po yan. May ayuda. Any prayer request? Nais nyo ipag-pray natin? Tayo po ay nalagasan ng isang pastor na naman sa Taguig. Si Pastor Arnel Magracia ay umuwi na. No? Nanggaling sa ospital yon na hospitalized. Tapos nag-post si Pastor Tony. Umuwi na po si Pastor Arnel. Akala ko umuwi na sa bahay. Kaya sabi ko, praise God. Yung pala, umuwi na sa Panginoon. Anyway, pag-pray na lang po natin yung Lord, si Elijah po bukas birthday. Oh, si Elisha. Elijah po. Si Elijah. Si Elijah yung lalaki, no? Opo. Si Elisha yung babae. Opo. Tama. Pero sa Bible, parehong lalaki yun eh. Sige. Kaya lang isa may buhok, Pastor. Pag-pray natin si Elijah. Sino pa? Any prayer request? Before I close in prayer? Wala na. Okay, so stay safe at claim Psalms 90, the promise of Psalms 91. Sino yun? Si Michael. Si Michael? Yung school opening. Yung school opening. Sige. Sige. Bukas po ay formally magsisimula ang online classes ng Salt and Light Christian School. Isama nyo sa panalangin palagi. No, kasi bagong to nangangapa pa rin ang marami sa teacher natin. Pero yun. So, lagi nyong isama sa panalangin. Okay? Let us close in prayer. Father God, in the name of Jesus, we thank you and we praise you for for your word na aming pinagbulay-bulayan sa umagang ito, yung yaman ng salita mo na aming kinain, Panginoon. Nagpapasalamat po kami. And let it rebuke us. Let it
correct us at ma-focus kami, Panginoon, sa iyong kalooban, sa nais mo sa aming buhay. Pagpalain mo po ang bawat isa na nag-participate ngayon, ang bawat pamilya. Kasama rin, Panginoon, yung hindi namin kasama na dapat naming makasama. Bless them, Father God. At ang mga magsa-celebrate ng birthday, si Elijah, bless him mightily, and with long life, you will satisfy him and protect him, Father God. At yung perfect will mo kay Elijah ay mangyari. Provide for him, Father, na lahat ng kailangan niya para mabuhay at para ikaw ay mapaglingkuran. Sa buong buhay niya ay makamtan niya, O Diyos. Ang Salt and Light Christian School, tinataas namin sa iyo, pinagpapala namin ang aming mga teacher. Salamat po sa aming mga teacher, kay Jenny, kay Camille, kay Jessa, kay Lori, lahat sila, Panginoon, kay Apple. Oh God, bless them and give them wisdom. Si Gino, Panginoon, at help them to really shine and teach. Magkaroon talaga ng learning ang mga bata, Panginoon. At provide for the school, oh God. Ang mga teacher ay unahin, Panginoon, sa puso nila ang makapagsilbi sa mga estudyante, maturuan ng husto, at maluwalhati ka sa kanilang buhay. Lord, bless all the parents, the students of Salt and Light Christian School, at lahat ng schools, Panginoon, that will open this month and next month, kahit public school. Bless all the teachers, O God. Salamat po at maluwalhati ka patuloy sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Amen. So, okay. Thank you sa inyong pagdalo. You can unmute yourself at okay lang. Na parang tayong palengke. God bless you all. Jonalyn, si Jay. God bless lahat. God bless ang mga pulis. Happy birthday. Oo. God bless. Shalom, shalom. Happy birthday kay Elijah. Hopi. God bless you. God bless Hopi. Hello. Bye. Bye-bye. Bye. Picture. Sige, pakita niyo yung mga ano nyo. Bye. At mag-picture tayo. Bye. Sige na. Ito, may kayo na bata.